What is going on mga cutie pies? Joe Moto here. Andito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center para subukan ang mga bagong motor ng Honda. At isa na dyan, ang bago for 2024. This is the all new Honda CB650R with a clutch! Nakikita nyo itong nakaumbok na to? Ito yung e-clutch. Mamaya babalikan natin yan. 649cc displacement. Same engine na ginamit nila sa naunang Honda CB650R. Inline 15.4 liters fuel capacity, 94 horsepower na motor at may 63 Nm of torque. Yun nga lang as of now, wala pa sa market ang e-clutch eh. Pero ganun pa man, sinabi na nila yung presyo. Mabibili nyo ang e-clutch for an SRP of 564,000 pesos. Well, may 40,000 difference kumpara sa standard version ng CB. Pero anyhow, anong mga nabago? Kung titignan mo siya sa side na to, una mong mapapansin sa kanya yung tail section. Mas sharp to. Actually, hindi na siya mukhang ni retro or like naging naked sport yung motor eh. I think kapag nag-purchase kayo ng CB650R, di pa kasama to. Pero ang ganda tignan ng may seat cowl eh, no? Ang linis. Malapad na upuan na masubukan natin mamaya. Ano pa bang nabago dito? Itong shroud, mas malaki na siya. Para siyang missile eh. Sa tangke halos ganun pa rin. Meron siya undercowl na ang ganda tignan dahil yung headers ng pipe ay hinawi pa kanan. Nag-cut sila dito tapos nilagyan nila ng design dito sa left side. Pero anyway, dito sa front, teardrop shape na LED headlight. Ang ganda, ewan ko, mas gusto ko tong ganitong klaseng headlight kumpara dun sa nauna. Kung i-on mo yung motor, ayan siya. Automatic na ilaw yung mga signal light. Well, Honda mahilig sa ganito para may extra visibility kayo kahit in broad daylight. Tsaka kapag nakakita ka ng ganitong setup, isipin mo agad Honda eh. Dito sa left side, wala naman nabagong para dun sa kabila. I think itong tank pad also aftermarket. Mas naging slick yung itsura niya. Manifest diba? Yung nauna kasi pa rectangular, ito pa triangular siya. Ganda. Nagmukha talagang naked sport sa akin yung motor. Sa dash, eto na. Naka TFT display na kayo. At may balot siya. Pasensya na. Bawal kasi tanggalin bago pa kasi. O balik na lang natin. Galit kaya sila. Balik na lang natin. Yan. Ang linis tignan ng TFT display niya. Parang tablet na nga yun. Pwede bang palta? May traction control na kayo dito sa bike. To the right handlebar, rectangular kill switch at ignition switch. Nasa kanan ng hazard switch, high beam and low beam. Ito yung traction control, madali nyo siyang ma-access. May button kayo at ito yung cursor para sa dash. Alam nyo, medyo nalilito ako hanggang ngayon dito sa dash dahil ewan ko mga technical siya at clicky na signal switch. So that's our dash for the new Honda CB650R. Balik na natin, kunyari walang nangyari. Pag-usapan natin ang strength ng bagong Honda CB650R, ang all new e-clutch. Itong bagong device na nakaumbok sa kanan ng engine, ito yung mismong e-clutch na. Dahil sa device na to, nadagdagan ng 2 kilong motor. Technically speaking, kung pagsasamahin mo ang DCT, quick shifter at manual transmission, all together, eto siya, e-clutch. Paano nag-ooperate ang e-clutch? Subukan natin sakyan yung bike para mapakita ko sa inyo. Unang upo na pala to. Unang upo. Mga hinipayas, ganito ang itsura natin sa bagong CB. Anong masabi nyo? Para ma-operate natin siya, syempre kailangan natin buksan yung makina. Yan. For the e-clutch, walang switch para dito. Kung papansinin nyo agad yung clutch lever dito sa bagong CB, ang laki ng play. I think 70% yung play nito. Ayun o, walang pressure. Yan ay dahil every time na bubuksan nyo yung makina, automatic naka-engage agad yung e-clutch nyo. Normally kapag gagamit tayo ng manual na motor, una natin gagawin kapag gusto nating ilagay sa primera, pipiga tayo sa clutch, then first gear. Dito sa e-clutch hindi. Pakin nyo yung gear, lagay nyo sa first gear. Ayun na. Hindi nyo na kailangan pang pumiga sa clutch. And kung pipigain mo ulit yung clutch lever, wala pa ring pressure. Yan dahil still naka-engage ang clutch. So kapag a-under kayo, ayun na siya. Ang weird ng pakiramdam. First time kong gumamit ng ganitong klaseng motor, hindi ako napiga sa clutch.
This also serves as your quick shifter. Mamaya subukan nating umikot dito sa circuit ng Honda. Bakit pa may clutch kung wala namang silbi yan? Kung gusto nyo naman i-operate ang normal clutch ng CB, kailangan nyo lang gawin, i-press nyo siya. Doon na mag-ooperate ang normal clutch ng CB. So kung sakaling tatanggalin natin yung pressure sa clutch, mamatay yung makina. Ayan, nag-stall na siya. Papatay natin ulit yung makina. Ayan, dahil pinatay natin yung makina, umpisa pa lang, naka-engage na agad yung e-clutch. Apa ko sa first gear, hindi na naman siya mamamatay. Ngayon, subukan natin kapag umaandar na. By default, naka-engage na yung e-clutch. Start natin. Malalaman yung naka-engage yung e-clutch nyo once na nakailaw tong part na to. Itong may letter A. Ba't nakasart to? Alright, first thing, e-clutch. Apak lang sa gear, first gear. Yan, andar na siya. Napaka-awkward. All this time sanay ako sa manual na motor na nagka-clutch muna kapag starting. Dito wala. Nice. Kung sakali naman may traffic light approaching, usually kapag pabagal tayo, pupiga tayo sa clutch, diba? Dito hindi. Relax mo lang yung kaliwang kamay mo. Naka first gear ka. Habang naghihintay ka, lagay mo sa neutral yung bike, biglang nag-go. Apak ulit sa first gear. Tayo natin yung mga nadaan. Then piga ulit sa throttle. Nice, no? Subukan nga natin kapag nagpapalit na tayo ng gear. Sabi nila pwede daw yung quick shifter to eh. Hindi ko kinaklose yung throttle. Diba? Parang siyang quick shifter. Third gear, downshift. Quick shifter up and down. Para siyang may auto blip. Second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, auto blip. Nice. Masali naman gusto nyo na mag-clutch, kailangan nyo nang gawin, ipigain yung clutch. Napakadali lang malaman na nag-engage na yung e-clutch kapag umiilaw na yung color green sa bandang kanan. Yan o. Ipiga ako sa clutch. Alam niyo malaking tulong to, especially kung ipang-daily nyo yung motor. Kung sakaling nasa location kayo na napaka-traffic pagpasok ng trabaho, hindi sasakit yung kaliwang kamay nyo. Hindi na ako napiga ng clutch all the way. And that, my friends, kung paano nag-ooperate ang e-clutch. Ayon sa Honda, fuel consumption ng bike is 20 km per liter. Not bad. Sobrang okay to think na 650cc to inline 4. Lalo na inline 4. Kailan nilalabas to sa market, hindi pa natin sure. As of now, puro standard pa lang yung nilalabas. Sabi nila, pinaka-safe July. Hopefully July. Dahil din dito sa fender niya sa likod, nagmukhang mahaba yung motor eh. Sakaling tatanggalin nyo naman to, slick tignan kasi sumabay yung tail section sa talim ng dulo. Dahil dito sa taillight at yung seat cowl kasi. Meron din dito ang Honda CBR 650R. The same technology na meron dito sa CB. Sports lang to at higit tong isa. Guys, what do you think about the all new Honda CB 650R? Let me know in the comment section down below. Dito na lang muna ako at mukhang ulan na. See you sa next content.